Mayroon tayong bisita, si Brother Dong. Alam niyo po yung ilog sa tuktok ng bundok, yung batis, malinaw. Ngunit kapag ito ay bumaha, dahan-dahan itong gumagapang, umaagos, hanggang sa umabot doon sa may bangin. At pagbagsak sa bangin, yung maamong ilog ay rumaragasa, bumabagsak, malakas. Pilit nitong pinipigilan na makikipot na daan, ngunit gumagawa siya ng sariling daan. Ginigiba niya ang mga bato, ginigiba niya, pinuputol niya mga puno. At walang sino man makakapigil nito hanggang sa dumating sa kanyang sukdulan, walang iba kundi ang karagatan. Ang kalooban ng Diyos at plano ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya, kailanman hindi mapipigilan. Ano mang hadlang ang gawin ng tao, baguhin man ang daan, gaguhin man ang paraan, ngunit ito'y bumubulwak, gumagawa ng sariling daan upang marating ang kanyang itinakdang katuparan. Yan po ang ating pag-aaralan, ang plano ng Diyos na hindi mapipigilan. Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa 1 King chapter 1, verse 28 to 31. 1 King chapter 1, verse 28 to 31. Ganito po ang pagkakasabi. Nang magkagayoy sumagot si Haring David, papuntahin ninyo sa akin si Batseba. At siya'y pumasok at tumayo sa harap ng hari. Sumumpa ang hari na nagsasabi, habang nabubuhay ang Panginoon na tumubos ng aking kaluluwa mula sa lahat ng kagipitan, kung paanong sumumpa ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na sinasabi si Solomon na iyong anak ang maghahari pagkamatay ko, at siya'y uupo sa aking trono na kahalili ko. Katotohanan gayon ang aking gagawin sa araw na ito. Nang magkagayoy, iniyukod ni Batseba ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang sa hari at nagsabi, mabuhay magpakilanman ang aking Panginoon na haring si David. Ito po ang salita ng Panginoon. Ating pong pinamagatang, ang plano ng Diyos ay hindi mapipigilan. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito sapagkat ang iyong salita ay katotohanan at nagbibigay sa amin ng kalayaan, Ama, sa anumang aming pag-agam-agam. Kung minsan sa buhay namin, tila hindi namin makita ang plano ninyo sa aming buhay at kami gumagawa ng aming mga sariling mga paraan upang sa aming palagay may sa katuparan namin ang iyong kalooban. Ngunit mayroon kang sariling daan, Panginoon, at ito'y makapangyarihan at walang makapipigil, kundi ito'y gagawin ninyo sang-ayon sa iyo pong ipinlalo sa aming po mga buhay. Maraming salamat po, Ama, at kami po ay mayroong katiyakan na kalooban ninyo ang maghari sa kabila po ng aming kahinaan, kamalian, mananatili pa rin matutupad ang iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesucristo. Amen. Now, ang plano ng Diyos sa buhay natin at kanyang kalooban, nagsisimula itong payapa. At tila hindi natin napapansin, ngunit ito'y dumadaloy ayon sa kanyang layunin. Subalit habang tumatagal, pabilis ito ng pabilis. Bumibilis ito, bumubulwak ito. Ginigiba ang anumang bagay na pilit tumadlang hanggang sa marating ang katuparan ng kanyang kalooban sa buhay ng bawat isa sa atin. So, ang tanong ko, nakaranas ba kayo ng mga bagay na tila humahadlang sa inyo pong alam na kalooban ng Diyos o umaagaw sa inyo? Ano ang pakiramdam nyo? Ano ang reaksyon ninyo kapag kayo'y naaagawan ng isang bagay na akala mong ito na ang katotohanan? Well, maraming tao
ang sumusubok na pigilan ang kalooban ng Diyos. Sila ay matatalino, malalakas, may kapangyarihan, ngunit sa bandang huli, ang plano pa rin ng Diyos ang mangyayari. So ngayong umaga, ating tunghayan muli ang kasaysayan po sa 1 King. Na alam natin, sa panahong ito, si Haring David ay matanda na at nanginginig na. Hindi na siya naiinitan. Kahit na siya'y tabunan pa ng mga kumot, hindi pa rin siya naiinitan. Kaya sila'y gumawa ng paraan na kumuha ng isang tao at pangalan niya si Abishag upang siya ang mag-alaga kay David bilang caregiver. Hindi bilang asawa, kundi tagapangalaga upang painitan si David. At katulong na dyan, kasama na dyan, yung siya'y tabihan sa kanyang pagtulog upang yung init ng katawan ni Abishag ang makatulong sa kanya. Pero never na siya po ay naging asawa ni David. At pakita natin katapatan ni David sa kanyang mga lingkod, hindi niya ito ginalaw. Pero sa kabilang banda, sa kabila ng kanyang pagiging matanda, mahina na at mamamatay na, mayroon siyang isang anak na si Adonias na nagproklama na siya ang magiging hari. Na alam ng buong Israel kung sino ang susunod na hari, walang iba kundi Solomon. Pero tahimik ang Haring David. Bakit? Dahil siya'y matanda na, hindi na makapagsalita, hindi na makatayo. Pero hindi po natulog ang isang lingkod ng Diyos na si Nathan. Si Nathan, taglay niya ang salita, ang katotohanan, ang mga pangako ng Diyos na kay David. Si David ay may hawak ng katotohanan. Yung layunin ng Panginoon. Kaya kinausap niya si Bathsheba upang puntahan si Haring David upang kausapin. At muling ipaalala, isariwa ang katotohanan na kay David. Kailangan ni David ang magsalita. Kailangan ni David ang magproklama ng totoong magiging hari ay si Solomon. At ito'y naging aral sa atin. Bilang Kristiyano, taglay natin ang salita ng Diyos. Huwag maging tamimi ang ating mga labi. Huwag isara ang ating bibig na ipahayag ang katotohanan ng taglay nating kaloob ng Diyos na katotohanan sa bawat isa sa atin. Si David, bagamat matanda na, mahina na, pero kinakailangang ipahayag niya ang katotohanan ito upang maisagawa ang kalooban ng Diyos. Mayroon tayong katungkulan. God is sovereign, but we are responsible. Taglay nating katotohanan, kailangan itong mailabas sa ating buhay. At ngayon, sa pagkakataong ito, dahil si Adonias, nagdiriwang na. Nagpatay na ng mga baka. Kinuha niya ang mga matataas na lider. Nakuha niya sa kanyang kapangyarihan. At sila'y nagbunyi kasama ng kanyang mga kaedaran. At ang inintay na lamang ay ang kanilang pagsakop sa karyaan ni David. Matanda na siya. Natural. Magkakaroon ng kodita. Tulad ng ginawa nung kanyang si Absalom na kuya. Pareho sila ng kalooban. At dahil si Nathan, kanyang nilapitan itong si David. At ngayon makikita natin, ngayong umaga, tunghayan natin ang kasaysayang magbibigay din sa atin ng liwanag kung paano ang plano at kalooban ng Diyos ay hindi mapipigilan maging sa buhay din natin. Now dito po, ang layunin ng pag-aaral natin kung paanong pinanghawakan ni Haring David ang pangako ng Diyos at ipinatutupad ang kanyang kalooban kahit may sumasalungat. Nakakatakot ito, mga kapatid. Sapagkat si David na palayas na nung una dahil sa kanyang anak si Absalom. Ngayon, ikalawa na naman si Adonias. At maraming buhay mapapahamak. Number 1, si Bathsheba at si Solomon. At yak yun ang unang papatayin. Well, walang pagkakaiba sa atong gobyerno ngayon. Napakagulo, mga kapatid. May kanya-kanyang paghahangad ng kapangyarihan tulad ng kings. Maraming hari ang gustong tumayo. Pero pinahintulutan ng Panginoon upang kanyang turuan ng leksyon ang kanyang bayan na kung saan nagtitiwala sa kamay ng tao. So si Adonias nagdeklara sa sarili na siya'y hari, ngunit hindi ito ang kalooban ng Diyos. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Kaya si Nathan, salamat tayo sa mga tao ng Diyos na nagtataglay ng hahawak sa katotohanan na walang takot, ipahayag, ipaalala muli ang plano ng Diyos sa buhay po ng karian.
So ang pasya ni Haring David, sa kabila ng kanyang katandaan, pinagtibay sa pamagitan ng pangako ng Diyos sa kanya na si Solomon ang magiging totoong hari. So sa pagsakatuparan ni David sa kalooban ng Diyos, makikita natin ngayong umaga ang 3 kilos ng Diyos na makikita natin sa kaharian. So paghaharing ito. Una, ang kilos ng Diyos sa katapatan ng kanyang pangako. Verse 28-29, ganito po ang pagkakasabi. Nang magkagayoy sumagot si Haring David, sapagkat sa konteksto rito, tinanong ni Nathan si David, nagdiwang na si Adonias, nagpistan sila, nagpatay na sila ng baka, at wala kang ginagawa, Haring David, ito ba'y pinahintulutan mo? Ito ba'y pinahintulutan mo? Na alam natin, reason, matanda na si Haring David. Pero gayon pa man, ay may nanatili pala siyang pasang buhay upang isagawa ang pangako ng Panginoon. Kaya si David sumagot. Nang magkagayoy sumagot si Haring David, papuntahin ninyo sa akin si Bathsheba. At siya'y pumasok at tumayo sa harapan ng hari. Sumumpa ang hari na nagsasabi. Now si David nagsumumpa sa harapan ni Bathsheba, sa harapan ng mga saksi, si Nathan, at sino pang mga tao na ron. Sumumpa ang hari na nagsasabi, habang nabubuhay ang Panginoon, na tumubos ng aking kaluluwa mula sa lahat ng kagipitan kung paanong sumumpa ko sa iyo sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos, ang Israel, ang Diyos ng Israel na sinasabi, si Solomon na iyong anak ang maghahari. Na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ito'y kinakatawan ni Haring David. Ang sabi ni Haring David, habang nabubuhay ang Panginoon at tumubos ng aking kaluluwa mula sa lahat ng kagipitan, magaganap ang pangako. Tulad ng Diyos, tinawag ni Haring David si Bathsheba upang kumpirmahin ang kanyang pangako na si Solomon ang susunod na hari. Inaalala ni David ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay at kinilala niya ang kanyang kapangyarihan. Tulad ni Haring David, ang Diyos din ay nangako sa kanyang bayan at sa ating lahat na mayroon siyang itatatag na isang hari. Isang hari na kung saan tawagin hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At ito'y tinanggap din ni David, sabi niya, ang Panginoong tumubos ng aking kaluluwa mula sa lahat ng kagipitan. Kung paanong ang Diyos na tumubos kay Haring David sa lahat ng kagipitan ng kanyang kaluluwa, ito rin ang hari na kailangan natin na siyang tutubos ng ating mga kasalanan. Tapat ang Diyos. Kailanman walang ibang magiging tagapagligtas maliban lamang sa ating Panginoong Hesukristo. At kailangan lamang itong lumabas sa labi ng mga taong taglay ang katotohanan na hindi natatakot ipahayag sa kabila ng kagipitan at panganib na nangyayari dito. So tulad ng isang ama na nangako sa kanyang anak na bibigyan kita ng regalo, anak, kahit anong mangyari, kahit anong hadlang, ibibigay ko sa iyo sa takdang panahon. Ganon din tayo. Nasa larawan natin ang larawan ng Diyos kung tayo po'y nangangako rin sa ating pong mga sarili, sa mga taong nangangailangan ng ating kalinga. Tulad natin mga magulang. Taglay natin ang katotohanan, Proverbs 22 verse 6, na i-train up natin ang ating mga anak kung saan sila patutungo. Walang iba, kundi ang layunin ng Panginoon sila maligtas sa takdang panahon, kailangan ding gawin natin. Ipangako natin ito. Nagagawin din natin upang maligtas ang mga taong nasa ating piling. Ang Diyos ay hindi sinungaling. At ganun din ang Espiritong pinagkaloob niya sa atin, na tayo hindi magiging gay. At ito ang nangyari dito. Sumumpa mismo si David kay Bathsheba at kay Nathan, buhay ang Panginoon. Ang Panginoon na nagligtas sa aking kaluluwa. At ipinahayag niya na si Solomon ang magiging hari. Hindi siya sinungaling.
Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinasabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Ganoon ang ating Diyos. At ito ang pag-asa ng bayang Israel na may tatag si Solomon na siyang kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Para sa atin, siya ang ating hari. Kaya nga, ang kilos ng Diyos dito, may kita natin una, katapatan sa kanyang pangako. At hindi lamang tapat ang Diyos sa kanyang pangako, ikalawa, ang kilos ng Diyos sa kanyang kaloobang hindi mapipigilan. Tapat siya at hindi mapipigilan. Verse 30, kung paanong sumumpa ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na sinasabi, si Solomon na iyong anak ang maghahari pagkamatay ko, at siya'y uupo sa aking trono na kalili ko, katotohanan gayon ang aking gagawin sa araw na ito. Kung paanong si David ay nagsasalita, kung anong sinabi ng Diyos sa kanya, sa harapan ng mga tao, sa harapan ng kanyang asawa, ay gagawin niya. Gaano pa kaya ang ating Diyos? Na siya'y nangangako sa atin at mayroon siyang mga kalooban sa atin. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, alam ko ang plano ko para sa inyo. Hindi ito masama, ito'y mabuti. Ito'y napakabuti para sa inyo. Kung magandang plano ng Diyos sa atin, yun ang mangyayari sa atin. Kailangan lamang natin ipamuhay yung tulad ng ating pag-aaral ni Sunday School, na dapat tayo lumakad ayon sa Espiritu at hindi lumakad ayon sa ating laman. Sapagkat ang ating laman, ang tendency niyan ay mas gustuhin ang kasalanan. Samantalang ang pagsunod sa Espiritu ay tutungo sa paglago, paghinog ng bunga ng Espiritu sa ating mga buhay. So ganun din, ang kalooban ng Diyos ay hindi kailanman mapipigilan. Kung paano nagsalita sa David kay Bathsheba tungkol sa kanyang pangako, gayon ang Diyos. Gayon ang Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay hindi mapipigilan sa atin. Katulad kay Adonias. Si Adonias sa kanyang katalinuhan, sa kanyang kagandahang lalaki, kagwapuhan, mayroon siyang may pagmamalaki. Sa ating panahon, marahil mga anak natin, nung maliliit pa na hindi natin nasasaway tulad ni David, hindi man lang yan taturuan ng kanyang anak, lumaki sa kanyang kayabangan, kaya yung kanyang angking kagandahan, yung angking katalinuhan, yung angking niyang katangian, yun ang kanyang pinagmamalaki sa magulang, kaya kaya niyang tumayo at lumaban against the will of his father, na siyang maging hari. Marami mga anak ganun, sapagkat may pinag-aaralan na, may mga trabaho na, marami na sila may pagmamalaki yung kanilang katangian. Anong kulang? Hindi na disiplina ng magulang nung maliit pa. Kaya dapat lang disiplinahin natin hanggat maliit pa. Yun ang sabi, Proverbs 22 verse 6. Train up your child the way they should go. Nang pagdating ng panahon, hindi tayo magsisisi, mahirap nating akain. Maliban lang sa biyaya ng Panginoon na baguhin ang kanyang puso, siya'y muli magpapasakop, mamahalin niya ang kanyang magulang. Susuportahan niya ang kanyang magulang. Hindi tulad kay Adonias, nagpupumilit siya dahil sa kanyang galing, sa kanyang kagandahang lalaki. Inagaw niya ang tronong itinakda ng Diyos para kay Solomon, hindi para sa kanya. Inagaw niya ang tronong nakatakda ng kanyang amang si David para kay Solomon, hindi sa kanya. Nagpumilit siya, pero hindi siya magtatagumpay. Yon ay uuwi sa kanyang kapahamakan. Now remember, binigyan ng Diyos sa pagitan ni Solomon at ni David si Adonias na magrepent sa kanyang kasalanan. Pero yumabang siya. Gusto pa rin niyang kunin si Abishag na maging asawa niya upang mayroon siyang kapangyarihang maging tumayo na isang hari na naman. Yun ang nagpahamak ng kanyang buhay. Pero binigyan siya ng Diyos ng mahabang panahon para mag-isip, magpakumbaba at magsisi. Kaya dito sinigurado ni Haring David na mangyayari ang pangako ng Diyos sa pagproklama kay Solomon. Pero kailangan niyang kumilos, kailangan siyang magsalita. Kailangan siyang magpakahayag sa lahat ng tao na taglay niyang pangako ng Diyos, taglay niyang katotohanan na si Solomon ang dapat maging hari.
Ganun din tayo mga magulang. Kailangan taglay natin ang katotohanan as Christians. Parents, taglay natin. Kailangan akayin natin, turuan natin ang ating mga nasasakupan. Sapagkat ang katotohanan taglay natin ay katotohanan ng Diyos at ang katotohanan ng Diyos ay siya makapagpapalaya kanino man. Katotohanan ito'y nakapagliligtas ng kaluluwa, nakapagliligtas ng buhay sa kasalukuyan. Maging tulad ni Tayo David na mangako sa pagproklama kay Jesucristo sa buhay ng mga tao. Siya ang ating hari. Maging ating Diyos din, nangako na. Kailan pa nangako ang Diyos na magkakaroon ng tagapagligtas ang buong daigdig? Genesis chapter 3 pa lang, verse 15. The first gospel, nangako na ang Diyos at hindi yan maaring mapigilan. Dumaan man ang unos, anumang klaseng problema sa mundo, hindi yan mawawalang bisa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Doon tinawag pa lamang na binhi ng babae. Pero habang tumatagal ang panahon, bumibilis, rumaragas ang katotohanan ng kalooban ng Diyos, ipinapakilala kung sino itong binhing ito. Sapagkat kailangang maligtas ang mga makasalanang tulad natin. At sinabi sa Isaiah 9:6, ipinapakilala rito, dumadagundong na ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos na kaligtasan. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangamanghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Tila parang baha na dumadagundong itong ipinapakita na ito ng kalooban ng Panginoon. At walang makakapigil dyan. Isaiah 22:22. Isaiah 22:22, ang katungkulan sa sambayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang makapagsasara. At siya'y magsasara at walang makapagbubukas. Walang sino mang makakahadlang nito. At pagdating sa New Testament, Galatians chapter 4, verse 4 to 5, subalit dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak at ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop bilang mga anak ng Diyos. Nakita nyo kung paanong rumaragasa ang kalooban ng Panginoon? Na tila baha, dumadagundong at ipinapakilala, hindi kailanman ito mapipigilan. Walang makakaagaw sa trono po ni David, sa trono na itinakda ng Diyos. Ang sabi sa Acts chapter 4 verse 12, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas sa lahat ng mga sumasampalataya. Walang iba kundi si Jesucristo. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Tulad ng baha, tulad ng dumadugungdong na baha, hindi mapipigilan. Wawasakin nito ang lahat ng hadlang. May sa katuparan ang plano at kalooban ng Diyos. Maging sa buhay din natin bilang Kristiyano, may plano ang Diyos. Jeremiah 29. Kaya huwag nating subukang gawin ang gusto natin. Kailangan nating isangguni sa Diyos. Lord, ito ba ayon sa iyong kalooban? Paano natin malamang ayon sa kalooban? Hindi po kumukontra sa salita ng Panginoon. But if it's against the Word of God, mga kapatid, tulad ni Paul, si Pablo nung siya hindi pa Kristiyano, pilit niyang pinagigiba ang lahat ng Kristyanismo, pinakukulong ang matatanda at kabataan, pinapatay ang katmari para pigilan. But Jesus said sa kanya sa daan ng Damascus, Paul, Saul, you are insane. You cannot kick against the pricks. It is impossible for you para sipain mo ang talasok. Kinakalaban mo ang kalooban ng Diyos. Walang makakapigil sa kalooban ng Diyos. At yung tandaan natin, kung tayo po ay gumagawa ng ating sariling kalooban, hindi in line sa kanyang kalooban, tayo lang po ang masasaktan. Sumisipa tayo sa talasok. Sumisipa tayo against the will of God. So hindi mapipigilan ninuman ang kalooban ng Diyos.
Kung ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, and we are, sapagkat tayo na sa kanyang kaharian, walang sino mang makapipigil sa kanyang layunin. Ganyan tayo, mga kapatid. Tayo yung pinaka-itim sa mata ng Diyos. We are the apple of the eye, of God's eye. Laging iniingatan na huwag masaling ng anumang bagay sa mata natin. Kaya nga, ipaubaya natin sa Diyos ang buhay natin. Sundin natin. We have to grow in Christ. Pag-grow po kay Christ is growing to His Word. Makilala natin who God is, ang kanyang attributes. Hanggat hindi natin nakikilala ang Diyos sa kanyang mga katangian, mga kapatid, mananatiling parang Diyos-Diyosan lamang siya sa ating buhay. Kaya napakalaga po ang laging tayo nag-aaral sa Sunday School, sa mga doctrines natin, sa preaching natin. Lagi tayong nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos to grow. Sapagkat yan po ang kalooban ng Diyos na tayo po'y lumago sa kaunawaan at pagkilala kay Kristo. Ngayon, kung tayo po'y nakakilala sa Kanya and He knows us, naalala yung sinabi ni Jesus Christ sa John 10:26? My sheep hears my voice, and I know them, and they know me and follow me, and I give them eternal life. So kung titignan natin, yung conclusion na yun, Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you, nor forsake you. Kaya kung tayo po yung nasa inline po ng kalooban ng Diyos sa ating everyday life, well, makapagsasabi ang banal na kasulatan, Romans chapter 8, verse 35. Ito yung assurance na ipinarinig at isinulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Romans. Ang sabi ni Paul, sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, it has been written, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw, kami ay tinuturing na mga tupa sa katayan, ngunit sa lahat ng mga bagay nito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasulukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So si Kristo ang siyang hari natin. At yun ang pinapahayag dito ni David, ng pag-asa nila sa time na yon ay si Solomon. Walang ibang maghahari. Hindi si Adonias, hindi kung sino-sino pa man, kundi si Haring Solomon. Alam natin na si Solomon po ang siya nagbigay ng prosperity sa buong kingdom of Israel. Ngunit after sa kanya, dahil siya nagkasala, na-divide. At iba na ang namuno. Pero sa atin po, wala tayong ibang pangalan. Sa silong ng langit na sa atin po ay may pangako. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, yan po yung kilos ng Diyos. Una, ang pangako ng Panginoon, ang kilos ng Diyos sa katapatan ng kanyang pangako. Ikalawa, ang kilos ng Diyos sa kaloobang hindi mapipigilan. Then thirdly, lastly, ang kilos ng Diyos sa kanyang pagsagawa sa tamang tugon. Isinasagawa ng Diyos sa tamang tugon ng mga tao. 31. Nang magkagayoy, iniyukod ni Bathsheba ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay